huli, arestado, nakaposas. Oh, sabi nung isa, oh, nakaposas, hindi nakapusas. Eto na ho, hindi ko pala nakuha. Mga bossing, nako, mag-iiyakan mga DDS dito. Ano na naman sasabihin ng mga DDS? Sinisikil ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Sinisikil yung karapatang magpahayag. Eto na ho. Yung Kesangkay, walang picture. Siguro, paumpisa pa lang. Eto na. With matching picture ho. Sigaw na mga DDS! Isigaw nyo na yung lagi nyong sinisigaw. Kinidnap. Isigaw nyo na yung lagi, courtesy, Attorney Topacio. Ibig sabihin si Topacio din ang tatayo dito na na lawyer. Naku po. Kung si Topacio na naman ang tatayong lawyer dito, mga kababayan, alam nyo na ang kahihinat na nito. One down si Topacio. Yung isa nahatulan na kliyente niya, si Alice Guo. Habang buhay. Reclusion perpetua. Diba? Tama ba yung word ko? Ngayon mga kababayan, ito, sedisyon. Tignan, inaresto ng pulisya. Sandali lang. Team MR, pakihanap nga ako yung mga yung video. Alam ko meron tayong mga video nitong si Pokis doon sa mga EDSA, yung mga isinisigaw nila. Ito meron ako, sandali lang. Check ko lang. Sandali. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Ito yung sa bilyonaryo. No, mamaya ipe-play ho natin yan, mga kababayan. Ipe-play ko ho. So ngayon, ang balita dito, Sir Almond Lee, 550 ang kanyang like. 2,300 tayo, pa 550 ang like. Baka si Marlon Ramos hindi pa naka-like. At saka si Danny Santos na mga taga Marikina Heights, hindi pa mga naka-like. Ngayon mga bossing, tignan! Mga DDS, kayo, ay tutok nyo yung mga mata ninyo para namnamin ninyo ang sakit, no? Ang sakit na kapwa nyo ka-DDS, arestado na naman. GMA News, tingnan, inaresto ng pulisya si retired Major General Romeo Pokis pagdating nito sa bansa. Ay, parehas nung kay dating Pangulong Duterte. Sakto din pagdating sa bansa ng dating Pangulong Duterte galing sa Hong Kong. Di ba? Pagdating galing sa Hong Kong, sinalubong naman ni General Torre. Pagbukas ng pinto, grabe. Pagbukas ng pinto ng eroplano, ang makita si General Torre. Ganun din dito. Inaresto ng pulisya si retired Major General Romeo Pokis pagdating nito sa bansa pasado alas 8 ng umaga ngayong Lunes. Hindi kaya ito related doon sa pagla-live ni General Nartates? Kasi nakita ko hanggang ngayon niya naka-live si General Nartates. Ang warrant of arrest laban kay Pokis ay kaugnay ng kasong inciting to sedition. Aray. Tama ba ako? Walang piyansa ang sedition? Kamot ulo, mga DDS. Malamang makikita na naman namin kayo sa kalsada. At panigurado, magsisisigaw na naman kayo ng sinisikil ang boses ng mamamayang Pilipino. Pero hindi, ito, tingnan nyo nga ako mga kababayan. I-play ko yung video ni Pokis, mga bossing, doon sa bilyonaryo. Sabi ni Aba, Happy New Year, are we super live? Kunyari ka pa, alam mo na naka-live yan. No, gusto mo lang magpa-shoutout. Sandali. Type ko si Pokis para makita at malaman nyo kung ano yung pinagmulan. Diba? Ito. Ito yung sinasabi natin na madami. Ito, General, pag nag-evolve tong biglang issue, biglang Yan. Actually, hindi ko na matandaan yung mga pinagsasabi niya dito. Pero on the spot tayong mag-reaction kasi nakalimutan ko na ito. Sabi ni Amira Donato, ang mahirap mahuli si Bato dahil makikigera ang Sabah Army. May panakot pa sila.
nasa bukid no, nagtatago si Bato. Diyos ko, maniwala ka dyan. Meron daw. Sabi ni Jordan G, may fine naman daw under ng RA 10951. 2 million pesos. Ay, yaka-yaka ng mga DDS yan. Yun kung pa-finance siya, no? Baka paubos. Hindi. Bilyonaryo ang mga Duterte Kay Koopman nga lang 150 million daw di umano ang sinusweldo niyan para ipagtanggol si dating Pangulong Duterte. O sige, panoorin na ho natin ito mga kababayan. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano mapipigilan yan? So, sabihin, where the 1 million. Kailan ba to yung rally na iniisip nila pag 1 million, 2 million daw ho ang tao, paano daw pipigilan? Yung pala, yung sinasabing 1 million o 2 million, yun pala yung posibleng maging bail niya. Hindi pala tao, no? Yun pala yung sinasabi, no? leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it. Sandali, boss. Wala kaming nakitang ganun. Ang tagal na, ang dami nang dumaan na mga rally, wala kaming nakitang ganun. Ultimo, yung nagsalita si Amy Marcos na yung kanyang kapatid ay ano daw? Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi naman umabot, no? Hindi naman umabot sa ganun, mga kababayan. Walang 1 million, walang 2 million, walang kahit ano. Yung isa na rally naman, sino ba yon? Si Barsaga. Linti kayo, 100 tao lang ang pumunta dun Diba Adela Castillo ng Hong Kong? Naalala mo si dating Pangulong Duterte diyan sa Hong Kong nagsisisigaw, ICC, sipain ko kayo. Malamaduro. Wala naman ako nakitang 2 million, 1 million na tao. Yun baka ang ibig niya sabihin, 2 million na piyansa para makalabas siya. The leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful, What's your expected number, the 2 to 10? dito sa, of course, sa, EDSA. no, sa Luneta, talagang solid yan. INC yan INC yan, siguro 1 million, 2 million, kaya nila dyan. Solid yan. So, all the others dito sa EDSA. Okay. Uy, okay, wala kaming nakita. Wala kaming nakitang gano'n, 1 million, 2 million, solid. Wala, si Chabit nakita namin, nagsisisigaw doon. Naglalakad si Chabit doon sa EDSA, mga kababayan. Wala naman Sinigawan sa tenga si Chabit Singson, kurakot. Yun ang sinigaw kay Chabit Singson, mga bossing. Diba? Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung Kailan ba kasi yan? EDSA 1 o EDSA 2? Eto, nakakulong ka na, makukulong ka na, nakaposes ka na, dadaling ka na. Doon sa wala pa din kami nakikita. Etong mga kupal na mga DDS na ito, laging sinasabi, oy, dating Pangulong Duterte, nasa likod niyo po kami. Pati si Barsaga, kinengkoy ng mga DDS, kinupal ng mga DDS. Sa paanong paraan po? Sabi nila kay Barsaga, mga kababayan, no? Sabi nila kay Barsaga, Barsaga, sige, mag-rally ka. Sasamahan ka namin. Putik na yan. Tinutuon ni Barsaga, nagpauto sa mga DDS. 100 lang ang pumunta. Umulan ng konti. Nagsiuwian na yung iba. Di ba? Nasa na yung sinasabi niyong si dating Pangulong Duterte, nung nasa Pilipinas, nakaganon pa. Sabi doon sa mga DDS, isug ka ba? Isug ka ba? Isug ka ba? Paulit-ulit pang ganon. Sabi naman ng comment section ng mga DDS, opo, tatay, isug po kami. Makakaasa po kayo, pupunta po kami. Nakulong na, naaresto na, nakakulong na, nakahawak ng ganun si Duterte doon sa kanyang kulungan. Wala pa din kayo, mga DDS. Ibig sabihin, boka-boka lang. No? Pati ang dating Pangulong Duterte, pinagkukupal nyo mga DDS kayo. Hinayaan nyo na makulong.
Eh kung nagsasama kayo doon sa sinasabi, isog ka ba, isog ka ba, isog ka pa. Oh. Kung nagsasama kayo, wala, gutom lang. Eh, hanggang ngayon no, ang presidente si Bongbong Marcos eh. Di ba? Oh, ay, sandali, tuloy pa natin to. EDSA 3 ni nung kay Erap, hindi natuloy yung SEC eh. So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na. Maski na tigilan ito. Basta, as a leader, we're focused on the corruption issue.